Muli po, isa po mapagpalang umaga sa very good morning sa inyo po lahat. Sabi nga po kanina, hindi naman talaga yung ulan o init ang magpapaganda ng araw natin. And praise God po sa awit, I am resolved. Sabi nga natin, hindi po dissolved, I am resolved. Ako'y dinetermine ako na ako ay maglilingkod sa Panginoon at hindi na matutunaw. So, malapit na ang election, November 30. Ano po? Tuloy po natin ipanalangin ang kapayapaan. By the way, tayo po talaga ay pinagpala sa isang payapang kalagayan. Ano po? Kumpara sa kalagayan sa Israel. I-imagine ko nga po nung isang araw, ano kaya kung tayo ang nasa ganong kalagayan, ano po? Mauubos na yung tubig, mauubos na yung pagkain. Tapos pag merong siren, takbo, tago. Ano po? Napakapalad pa rin natin mga kapatid. At alam ko po pinapakita ng Panginoon, ginagawa po tayong aware sa pamagitan ng pagsagap sa kanyang mga balita kung gaano po tayo pinagpala. Ano po? Sabi nga ay hindi mo alam kung anong meron ka hanggang wala na ito sa iyo. Yun po ang kasabihan. Ano? Minsan yung freedom, yung kalayaan, kasi nasanay na tayo na gano'n, parang routine na lang daily. Na okay, very peaceful, normal na lang ang buhay. Pero kung gano'n, ano po, kung maiisip natin, yung nangyayari sa Israel, abay nakukuha pa nila na magsayawan ng pagsuhan para i-boost ang moral ng mga kapwa sundalo. Ano po? So how much more ang mga Kristiyano na napakaganda ng kalagayan na meron pa ba tayong dahilan para malungkot? Ano po, sila nga nandun sila sa gitna ng paglalaban ay nagsasaya pa sila. But mga kapatid, our message for today supposed to be ay magbigay po ng kagalakan sa atin. Mag-boost ng ating pag-asa sa kasalukuyang mundo. Maaari pong generally payapa ang ating kalagayan in our workplace, sa school, pero ang sinasabi po ng Biblia, ang kalagayan ngayon ay papunta hindi sa maganda, ngunit sa worst. Yan po ang reality. But mga kapatid, allow me to share to you ang mensahe na para po nakita natin sa kabila ng pagdadaanan ng mundong ito, meron po tayong tinatanaw na pinakamaganda, and that is the marriage in heaven. Marriage in heaven. Kung tama po yung ligtas ko o mali ay pakicorrect na lang po ninyo sa inyong kaisipan. At alam ko po na meron kayong idea o kaunawaan kung sinabing marriage or marriage. At mga kapatid, ang katotohanan po, tayo po ay pupunta sa isang wedding. Pareho lang siya, di ba? Pag sinabing marriage at saka wedding, maliban sa spelling, ano po? Pag sinabi pong marriage, tumutukoy siya sa isang wedding or sa isang union. Pag-iisa. Sa mga kabataan, sabi po ng mga katatandaan, ito'y pag-iisang dibdib. Ito ba? Pag sinabing marriage or wedding. At makikita po natin yung merong mangyayari doon sa kalangitan.
Yung tinatawag na marriage of the Lamb. Makikita po natin yan sa Bible, sa Biblia. At habang nagtutuloy po tayo, matatakil po natin ito. At alam niyo po mga kapatid, ang tinatawag pong marriage of the Lamb ay mangyayari habang ang tinatawag na Great Tribulation ay nangyayari o nananalasa dito sa mundo. Ano pong ibig sabihin? Pagdating ng Great Tribulation, wala na tayo dito. Amen po. Maliban na lang na gusto niyo pong nandito kayo. Okay? Kung meron po dito na gustong nandito kayo sa Great Tribulation, usap po tayo mamaya. Gusto ko lang malaman kung bakit. Ngunit, the term is rage. Because ang Great Tribulation is also called the wrath of God. Mga kapatid, pag sinabi pong wrath, wala pong mabuting bagay dyan. Hindi po ito basta inis, wrath of God, ang inis ng Diyos. O napikon, ang pagkapikon ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, ito po ay ang puot ng Diyos. The wrath of God. At tingnan natin mga kapatid, yung marriage, ano po, di ba kahit po dito sa atin, kapag merong kasalan, at kayo po'y nakuha na ninong, ninang, abay, naghahanda din po kayo, ano po, naghahanda din tayo. So tingnan po natin, the participants and plans for the marriage of the Lamb. May participants. Merong mangyayari. Dito sa mga kinasal na dito, alam ko po kayo ay nagplano, ano po, pinag-usapan kung sinong mga ninong-ninang, pero doon po sa langit wala pong ninong-ninang. Actually sa Bible, wala naman talaga yung mga ninong-ninang. Batingnan po natin, and it seems na ang ating pong message, very simple lang. Meron po tayong tatlong bagay. Sabi ko nga po, tingnan natin yung mga participants and the plans. At dahil Baptist, tatlo lang. Ano po? Number one, ano po ba sino po ba ang pangunahing participant sa wedding? The groom. Amen. The groom. Pag walang groom, may kasalan kaya? Ano po? The groom. In verse 6 and 7 of our text. Babasahin ko po at sundan po ninyo. And I heard as it were the voice of a great multitude. Multitude, mga kapatid, yung madami talaga ito. Laksa-laksa. Yun yung voice na narinig ni John. And as the voice of many waters. Na-imagine po ninyo ano yung many waters? Yung rumaragasa na tubig sa ilog o kaya kung pa alam sa dagat, many waters. And as the voice of mighty thunderings, saying, Hallelujah! Kaya lang, hindi ko kayang gayahin yun. Ano po? Yung thunder, yung voice of thunder. At sabi po dito, For the Lord God, omnipotent, reigneth. Alam na alam po natin yung word na omnipotent. Yan ay karakter o katangian ng Diyos. Omnipotent or omnipotence. In verse number 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come. At syempre, pag may marriage, and his wife hath made herself ready. Naalala ko po ng message natin last Sunday. Ako po'y tuwan-tuwa. Galak na galak nung tinanong ko po kayo, are you ready? At halos isang boses ang sumagot. Ano po?
Amen, we are ready. Sabi po ng talata, and his wife made herself ready. Now, sino po ang groom? The groom is Jesus Christ. Wala nang iba. Ano po? Dito po sa tinatawag na marriage of the Lamb, walang ibang groom o tawagin po natin lalaking ikakasal ang groom, kundi ang Panginoong Jesus. At si John the Baptist, na kagaya din po natin, actually hindi po yung Baptist po, hindi po siya relihiyon. Title po ito ni John dahil siya lamang ang binigyan ng authority na magbautismo. Kaya siya the Baptist. Tinatawag siya ni John the Baptist na the Lamb of God. Sino po siya? Si Jesus Christ. In John 1:29, ito po ay isang senaryo na si John ay nandun sa Jordan River dahil siya ay nagbabautismo. At sabi po sa talata, the next day, John seeth Jesus coming unto him. Papunta siya kay John and saith, behold, ano pa sabi? The Lamb of God which taketh away the sin of the world. Ang isa pong tawag kay Jesus Christ is the Lamb of God. Ano po? Alam po natin kung ano yung Lamb. Ano po? Hindi po yan yung ilaw. Tupa. Amen? At alam naman po natin sa Bible kung ano ang ginagawa sa tupa. Ano po? Inihahandog siya. Ino-offer. The Lamb of God is Jesus Christ, but He is worshipped, sinasamba, as the Lamb in heaven. In Revelation 5:12, tingnan po natin. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb. Inaawit po natin yan. Alam niyo po yung awit? Worthy is the Lamb, or glory to the Lamb. Ano po? Worthy is the Lamb that was slain to receive power. Yun po yung sinasabi natin. Siya ay pinatay para ihandog. To receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Mga kapatid, yan pong mga binibigay na yan. Yung pong wisdom, yung power, riches, wisdom, strength, honor, and glory, and blessing signifies worship. Kagaya po kayong umaga, tayo po'y nananambahan. Ano po ang ibinibigay natin sa Panginoon? Ang honor, karangalan, parangal, kaluwalhatian. Ano po? Blessing, blessed be the name of the Lord. Jesus Christ is the Lamb. He is worshipped. Ano po? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya, in Revelation 5:12, siya din po ang the Lamb that was slain. Yun po yung binasa ko kanina. Ang Panginoong Jesucristo, tila ba isa siyang tupa na pinatay at inihandog para po kanino? Para sa iyo at sa akin. He was the Lamb that was slain. In yung binasa ko po, Revelations 5:12. Kaya mga kapatid, muli po, ang groom ay ang Panginoong Jesucristo. The Lamb of God. At ang Panginoong Jesucristo din mismo, tinatawag niya ang kanyang sarili na bridegroom. In Matthew 9:15, Jesus said unto them, can the children of the bride chamber mourn as long as the bridegroom
is with them. Is with them, but the days will come when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. May nag-criticize po sa kanila, ang sagot ng Panginoong Kristo, kasama nila kasi yung bridegroom, kaya sila ay kumakain. Pero pag wala na ang bridegroom, they fast. Yung fast po, mag-aayuno. Di ba pag nag-aayuno, hindi po kumakain? Ano po? So, ang Panginoong Kristo, tinatawag niya or pinatukuyan niya ang kanyang sarili as the bridegroom. He is the groom. Mga kapatid, sa mangyayari pong marriage doon sa heaven, the groom is no other than Jesus Christ. Maalala niyo po yung parable of the wise and the foolish virgins. Tingnan po natin sa Matthew 25:13. Anong sabi po ng talata? Or Matthew 25 verse 1. Tingnan po na po natin. Ito po yung isang parable na sinabi ng Panginoon. Sabi niya, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. Ano po? Virgin signifying the church, the ecclesia. The church in its purity, ano po, is cleanness. Sabi po dito, which took the lamps and went forth to meet the bridegroom. Okay. 5 of them were wise and 5 were foolish. Bakit po? They that were foolish took their lamps and took no oil. Parang foolish ka, ano po? May ilaw, wala namang oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and sleep. Di ba mga kapatid, nararanasan natin yan sa ating buhay Kristiyano? Nararanasan natin yan sa Ecclesia. Habang naghihintay sa Panginoon, naiinip na po ba kayo sa pagdating ng Panginoon? Napapagod ka na ba, kapatid? Alam niyo po sa Thessalonica, kaya sila in-encourage ni Paul, inisip nila, dumating na ang Panginoon, naiwan na sila. Ano po? The bridegroom tarried, hindi pa dumating. Tapos, at midnight, there was a cry made. Naalala niyo po yung song ng ating choir? At the midnight cry, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet them, or to meet him. Midnight, mga kapatid, ang paghahanin tulad. Bakit ano po ba ang meron sa midnight? Hating gabi, ang sarap matulog. Mahimbing po ba kayo pag hating gabi? Ano po? Nung hating gabi, ibig sabihin yung panahon na himbing ka, ano po? They slumbered and sleep, inantok na, pagod na, hintay. Ano po, dumating ang bridegroom. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Ano po, yung kanilang ilawan, maaaring nilagyan nila ng oil ulit, dinasan nila ng oil. In verse number 8, the foolish said unto the wise, give us your oil, for our lamps are gone out, naubos na. Ano po? Pero, but the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Tapos sa verse 10, and while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Ano pong pinapakita, mga kapatid? Yun po yung sinasabi natin, na pagdating ng Panginoon, meron po tayong individual accountability. Tayo po'y sama-samang naglilingkod, sama-sama tayong nananambahan. Ngunit pagdating ng bridegroom,
ano po, abay, kailangan individually prepared tayo. Ang sinasabi po dito ay kailangan na be ready. Be ready sa pagdating ng Panginoon, ng bridegroom. Di natin alam kung kailan, pero dadating siya. Naniniwala po kayo, mga kapatid? Yung pong tinatawag na imminence of His return. Pag sinabi pong imminence, dadating talaga siya anytime. Pero hindi natin alam yung reality or yung katotohanan na iyon, nagdedetermina talaga kung paano tayo maghanda, kung paano tayo mag-prepare, kung paano tayo maglingkod, mag-serve sa Kanya. Kasi anytime, pwede siyang dumating. At alam niyo po, ang sabi ng Biblia, doon pa sa panahon na hindi mo inaasahan. Ano po? Imagine na nagsisikap po tayo by God's grace na maging committed, maging faithful, huwag ma-distract sa ating buhay pananampalataya. Kabi-kabilang ang mga distractions, mga discouragement sa paligid. Sinisikap po natin by God's grace kasi kailangan din natin i-work out ang ating faith. Ano po? Hindi dahil sa ating sariling kalakasan. Sinisikap natin maging handa sa bawat oras, sa bawat panahon. Nagsisikap po tayong manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, maging ready sa lahat ng panahon. But sinasabi ng Biblia, meron pa rin talagang darating na time na ang isang Kristiyano ay para bang nag-let his guard down. Ano to? Di ba, dumarating din po yung nakakapanghina. Ano po, hindi ko po kinakas ng discouragements. But that is reality. Kahit po sa ating physical na buhay na lang. Kahit hindi na muna yung spiritual life. Sa physical, hindi tayo laging malakas. Ano po? May limitations tayo. Pero ang sinasabi po ng Biblia, ng salita ng Diyos, be ready. Kasi yung 10 virgins signifying the church, sabi po doon, when the bridegroom tarried, they slumbered and sleep. Slumbered, ano po yun? Lamig. Sarap matulog. I praise God. Ang sarap matulog ngayon dahil nandito ko kayo. Amen? Hindi po ba kayo na-tempt? Na matulog na lang? Alam niyo po, lalo na ang init ng mga nakaraan. Tapos ngayon, umuulan. So, tapusin mo na yung message kasi pagkatapos matutulog na talaga. Mga kapatid, tingnan niyo po, the door was shut, signifying, pagdating ng groom, wala na pong chance. The door will be shut. Sabi po ng salita ng Diyos, in a moment, in the twinkling of an eye, wala ka ng panahon magbago ng isip. Isang isip. At pagkatapos ng the door will be shut, nasa ka pa. Nagtatamad na ako, sasama mo ako dati. Pero the door is shut. Sa verse 11, afterward came also the other virgins, yung mga lumabas. Ano ba? Saying, Lord, Lord, open to us. Pabukas naman ang pinto. And then verse 12, but he answered and said, verily, I say unto you, I know you not. Kaya yung ibang group, ano po ang salvation sa kanila? Membership. Dapat nandun ka sa loob ng membership ng religion para kilala ka ng Diyos. Ano po? Pero hindi po yun yung sinasabi ng ating pinag-aaralan. Ano po? Remember,
binanggit po doon, the 10 virgins. Sila po ay nandun din sa context ng eklesiya. Kaya lang, hindi yan wine. Ito po ay lagi natin tinatakot pati sa equippings. Sabi ni Apostle Paul, examine yourselves or yourselves whether ye be in the faith. Ano po ang frequency ng ating self-examination? Gaano kadalas natin i-examine ang ating sarili kung tayo nga'y totoong nananampalataya at genuine ang ating faith at genuine ang ating love para sa ating Panginoon. Gaano kadalas? Ano po? Araw-araw po ba? Oras-oras? Ano po? Kasi sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin, wala silang relation. Di ba yan po ang ini-encourage natin when we share? Hindi tayo nag-i-encourage na sumabi kayo sa Nahontes Baptist Church. Ang encouragement po natin, kailangan mo magkaroon ng relasyon sa Panginoon sa Kristo. Para pagdating ng araw, kilala ka niya. Sabi niya, I know you not. Verse 13. Watch therefore, ito po yung conclusion ng parable. For ye know neither the day nor the hour, ano po? Wherein the Son of Man cometh. Mga kapatid, and the Word of God, sinasabi ko muling sa atin, be ready. Hindi tayo pwedeng magkumpiyansa. Mga kapatid, huwag na po tayong mag-discourage. Huwag na po tayong manghina. By God's grace, sa Kanya naman tayo nakaasa eh. Ano po? Dahil malapit na ang marriage. Babalik na ang groom, mga kapatid. At sa kasalang ito, merong mangyayaring mga papuri kahit na anong ganda ng handa ng mga kasalan, sabi nga, may kulang pa rin. Sabi, sa pagkain, sa dekorasyon. But dito po sa ating pinag-uusapan, it will be all praise, puro papuri sa pangyayaring ito. Sa Revelation chapter 9 verse 6, 19 verse 6, yung binasa ko po kanina sa bandang huli, sabi po doon, saying, Hallelujah. Yung Hallelujah po ay isang expression ng praise. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. At mga kapatid, ito po ay isang panahon ng gladness and rejoicing. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo, comfort one another with these words. Ito pong ating pinag-uusapan, this marriage should bring comfort to every Christians, to every member of Nahontes Baptist Church. Kung hindi po ito magbibigay ng comfort sa atin, hindi ko po alam kung ano pa. Merong darating na gladness, rejoicing. Nagre-rejoice po tayo dito. Nararanasan natin ang gladness, ang katuwaan, ang kasayahan. Ngunit iba po ito, mga kapatid. In verse 7, sabi ng talata, let us be glad and rejoice dahil ito'y isang pagkakataon, ano po? To give honor to Him. Mga kapatid, remember, the groom is Jesus Christ. Siya po yung Lamb of God na namatay para sa iyo at sa akin. Makikita mo siyang mukhaan. Makakasama mo siya, makakasama natin siya. At ito talaga yung pagkakataon na mabibigyan natin siya ng honor face to face. For the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready.
Which brings us to the second. Sino po ang wife? Sino po ang bride? Walang iba kundi ang Nanghan West Baptist Church. Ecclesia. The Ecclesia. Amen? Tayo po yun, ang bride. Eh, pwede ba yun, kapatid, lalaki ako? Mga kapatid, tingnan po natin, napakaganda po nito. Verse number 7, babalikan ko po yung last part. And his wife had made herself ready. Verse number 8, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of the saints. Paano po nasabing ready? Mga kapatid, as an ecclesia, hinahanda po natin ang ating sarili individually in terms of righteousness. Nawa po, natagpuan po tayo ng Panginoon na gumagawa ng matuwid o nasa katwiran. Dahil sabi po ng salita ng Diyos, yung fine linen, malinaw po sabi po dito, for the fine linen is the righteousness of the saints. Pero lilinawin po natin. Number 1, the bride, tayo po yun. Amen? Malinaw po ba yun? The ecclesia. At mga kapatid, ang bawat wedding, ulitin ko po, mga kabataan, hindi ko po alam kung mararanasan niyo pang ikasal bago dumating ang Panginoon. Sana po, nawa po. Pero every wedding, kailangan mag-remind sa atin sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang Ecclesia. Amen? Talaga naman, habang lalong sinisigawan, lalong nilalakasan yung ulan. Pwede po sinakas na. Grabe talaga. Pero amen. Pakinig po ninyo, malinaw naman. Okay. Sana po may boses pa bago matapos ang mensahe. So, uulitin ko po, yung pong wedding na nangyayari dito, ang magre-remind po sa atin ng relasyon ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang Ecclesia. Ganun pala yun. Ano po? Kaya pala, sinasabi kong it is sacred. Ano po? Dahil, ano pong meron? Ang tinitingnan po natin doon yung relation. Yung relation ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang Ecclesia. Ano pong meron doon? Mga kapatid, mahal na Jesucristo ang Kanyang Ecclesia. In fact, sabi po ng salita ng Diyos, He even gave Himself for His Ecclesia. Yan lang, sinasabi ko yan. Kaya, mga kapatid, tuturuan po natin yung mga kabataan. Pag kami nanliligaw, pag may nanligaw sa'yo, sabi sa'yo ay, mahal kita, siyempre, yun naman ang sinasabi. Tanungin mo, kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa akin? Sabi po ng isang manliligaw, susungkitin ko ang buwan at bigay para sa iyo. Napatingin dun sa kuko, yung kuko ng lalaki, ay ang daming dumi. Sabi ng babae, kuko mo nga, hindi mo masungkit. Buwan at bituin pa kayo. Anyway, yun po ay icebreaker lang. So, Christ and His Ecclesia. At mga kapatid, si Apostle Paul in Ephesians, ito po, kahapyawan po natin, siya po ay nagtuturo ng mga duties ng
lalaki at ng asawa. Hindi po ito marriage counseling. Pero tingnan po natin ang sinasabi. In Ephesians 5:22 and 23. Wives, ito na ni Paul, ano po? Wives. Okay. Submit yourselves unto your husbands as unto the Lord. Ibig sabihin, hindi po ito, sabi nga ng mga seminars ngayon, gender equality. Ano po, may mga ganyang, pareho lang right. Ano po. But ito po ay, sabi ng Panginoon, ginagawa mo para sa Panginoon. It's not trampling anyone's rights. Alam niyo po yun, mga kapatid. Kasi pag narinig ito ng mga feminist na tinatawag, hindi pwede yan, mali yan. Ano po? Submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. 23. For the husband is head of the wife. Malinaw po ba yan? Head of the wife. Ito po ang rationale behind. Even as Christ is the head of the church. Kaya nga sabi ko po kanina, yung marriage, ang magpapaalala po sa atin, yung marriage namin, yung marriage nila Kuya Nemi, at ng iba pa nating mga kinasal, ang magpapaalala po sa atin ng relasyon ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Eklesiya. Amen po? Parang lulungkot po kayo Sabi doon, even as Christ, is the head of the church and He is the Savior of the body. Yun naman, mga asawa. Ano po, hindi lang po pala tayo asawa. Savior din pala po tayo nila. Ano po? Hindi po yung Savior ng kaluluwa. Wala pong ibang Savior kundi ang Panginoong Kristo. But tingnan niyo po dito, lagi pong nakakonekta kay Kristo at sa kanyang Eklesiya. Kasi yun yung ating pamantayan ng pagmamahal. Kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang Eklesiya. At ito po, sabi nga natin, it is all pattern kay Kristo at sa kanyang bride. In verse 32 of Ephesians 5, sabi po doon, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po. Mga kabataan, tanungin ninyo ang mga tatay kung paano nila minamahal ang mga nanay. Magkakaroon kayo ng idea. Dahil yan ay nagpapakita kung paano minahal ng Panginoong Jesucristo ang kanyang Eklesiya. Now, kung tayo po mga kapatid, tatanungin ko po kayo, as brides of Christ, the Eklesiya, mahal mo ba ang groom? Mahal mo ba si Jesucristo? At alam ko po, kayo po ay sasagot na, yes, of course. Kanina nga may narinig ako dito, syempre. Syempre. Pero, napakahalaga, kagaya sa mag-asawa, na merong pruweba, ng pagmamahal.
At ang Panginoong Hesukristo, may pruweba siya ng pagmamahal niya sa Eklesia. May pruweba siya ng pagmamahal sa iyo at sa akin. Ang Diyos Ama ay may pruweba ng pagmamahal niya sa sanlibutan. Amen po? At alam na alam niyo po yan sa John 3:16. Actually, sabi po doon, hindi lang niya mahal. So loved the world that He gave. Kaya nga po mga kapatid, ano pong isang pruweba na mahal ninyo ang groom? You're giving something sa Kanya. Pera ba? Material ba? Part. Pero unang-una, yung sarili mo. Tama po? At kapag binigay mo ang sarili mo as proof of your love, ilang bahagi ng iyong sarili dapat mo ibigay? O ba dapat natin ibigay? Sabi ko nga po, kung tatanungin natin, pwede po bang ma-interview with Janelle? Anong bahagi po ba ng inyong sarili ang ibinigay niyo kay Ate Liz? Nung sinabi niyo pong siya ay minamahal niyo. Diba? At sasabihin niyo na yun, kapatid, ang masasabi ko lang, siya lang sa buhay ko at wala nang iba. Pwede po ba nating sabihin, kapatid, si Kristo lang ang mahal ko at wala nang iba. Amen? Amen po? Amen. Yes. Kaya alam niyo po, sabi ng Panginoon, ako'y jealous God. I am a jealous God. Ayokong may iba. If you will love me with all your heart and all your soul, with all your mind. Lalo na pag nasa pananambahan ka, ayokong may iniisip kang iba, yung ulam mo, yung ganito. Nagsiselos ako, kita kita. Mga kapatid, alam niyo po ba ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Siya ay namatay upang bayaran ang pagkakasala ng kanyang bride. He paid the price. Imagine, ano po? Hindi ka na magbabayad ng kabayaran ng kasalanan. Binayaran na ng groom. And this grace, it is the bridegroom's grace which makes the bride's gown. Yung binasa ko po kanina. Yung binasa ko dun sa text. At yung gown, imagine niyo po, alam kong may picture po kayo ng isang kasalan. This gown is made of fine linen. Ano po ba sa Tagalog yung fine linen? Sabi doon kanina, lino. Kaya, Robert? But it's fine. Tingin ko po, napakagandang tela nito. Ako. And this fine linen, sabi po ng salita ng Diyos, is the righteousness of the saints. Katwiran, yung purity ng Eklesia. Kaya nga po mga kapatid, makikita po natin kung bakit hindi natin bitawan, itigil, panghinawaan, pagsawaan, maumay sa salita ng Diyos. Dahil yan po yung nag-purify sa atin habang hinihintay natin ang Panginoong Kristo. Ang salita ng Diyos ang naglilinis po sa atin mga kapatid. Hindi po natin kayang humarap sa Panginoon ng malinis without His words sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating isip, sa ating puso. Kaya maunawaan po natin bakit lagi na lang may Word of God. Sabi po dito, itong fine linen na ito is the righteousness of the saints.
yung purity ng Word of God sa atin, yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, and then, ito po yung ating susundin, ito yung ating gagawin, by His grace. Yung pong mga ginagawa natin ngayon, ayon sa salita ng Diyos, sa pamantayan ng salita ng Diyos, yung pong katwiran na sinasabi sa salita ng Diyos, na sa Kanyang biyaya, ayun ang ating sinisikap na sundin, mga kapatid. What we weave in time, we wear in eternity. Ano pong ibig sabihin? Yung ginagawa po natin ngayon para sa Panginoon. Yung klase ng pagsunod. Yan sinasabi natin na mahal ko si Kristo. Mahal ko ang lalaking ikakasal. Pero sabi po dito, sa ating binasa, yung fine linen na ating isusuot doon, ano po, na yan ay may connection sa ating ginagawa ngayon para sa Panginoon. Yan ang susuotin natin for eternity. Remember, merong mga rewards, merong mga crowns. Salamat po sa Panginoon, wala po akong naririnig dito na, ay okay na ako kahit wala akong crown. Ano po? Ligtas naman ako eh. Pero ang encouragement, ang command ng salita ng Diyos, sabi ni Paul sa kanyang Ephesians, hindi lang ako ang pwede magkaroon ng crown, sabi niya. Kayo rin. Sa mga nagmamahal sa Diyos, sa mga naghihintay sa kanyang pagdating. Mga kapatid, napakahalaga po as bride of Christ, the Ecclesia, na masumpungan po niya tayo in purity. Ngayon po, hindi tulad po natin sa physical marriage. And this purity, mga kapatid, sabi po dito, yung fine linen doon sa kasalan na isusuot ng wife is the righteousness dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi dahil sa ating self-righteousness. Remember, yung self-righteousness po natin, marumi sa Diyos yan. Kaya lamang tayo tinitingnan na righteous ng Diyos Ama dahil sa righteousness ng Panginoong Jesucristo na nasa sa atin. Ano po? So we are the bride. Dalawa na po. The groom is Jesus Christ. The ecclesia is the bride. At ang panghuli, siyempre, may reception. In verse 9, sabi po ng talata, and he saith unto me, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, these are the true sayings of God. Marriage supper of the Lamb. Mga kapatid, akala ko ba walang araw, walang gabi nun, kahit hapunan niya. But hindi yan marriage breakfast of the Lamb. Ano po? Marriage supper of the Lamb. Kasi mga kapatid, ito po'y very familiar sa mga Hudyo. Pag sinabi pong supper, pag sinabi pong marriage supper, it is synonymous to a feast, a celebration. Hindi po basta-bastang celebration. It's a great feast, a great celebration in heaven. Mga kapatid, sabi ko nga po kanina, pupunta po tayo sa isang napaka-engranding celebration doon sa langit. Habang nananalasa ang dyablo at ang kanyang kampon dito sa lupa. Hindi po ba pag-asa sa atin yan? Hindi po ba comfort yan sa mga Kristiyano? Sabi ni Apostle Paul, hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit ng Diyos. God hath not
appointed us to wrath. Kaya bago ang wrath of God, kukunin muna niya ang kanyang eklesiya. Ang tawag po dyan, rapture. Mga kapatid, ang lahat ay present doon sa summer. Lalo na yung blessed. Ano po? Ano po yung blessed? Sino yung mga blessed? Those 5 virgins na nag-prepare ng lamp at saka ng oil. Sila yung may mga genuine faith and love sa Panginoong Kristo. Sila yung mga may totoong relasyon sa Panginoong Kristo. They are the blessed. Sino po yun? Tayo. Amen. Amen po. Kasama po ba tayo doon? Yes. Amen. Meron dong, sabi nga po natin, it is a great feast. Meron po dong good food pag may feast. Kala ko ba walang gutom, walang pagkain? Ito po. Meron po dong mga ilang putahe na masarap. Kagaya ng joy, overflowing joy, incomprehensible joy. Nararanasan niyo po ang joy dito, pero hindi po maipaliwanag na joy. Meron din po doon na peace, kapayapaang hindi kayang unawain. Of course, there will be praising. Yan po yung mga pagkain doon. Ano po? At ito po, pinakamasarap na handa. There will be sinlessness there. Wala pong kasalanan. Imagine mga kapatid, ang kalagayan na walang kasalanan. Alam niyo po, lahat ng nararanasan natin na hindi maganda, mali, corrupt, paghihirap, poverty, ano pong cause? Sin, mga kapatid. Pinapag-aralan po natin sa ating mga lessons, ano po? Morality. Sign of the end of times. Morality will crumble. Wala nang morality. Sabi nga ni Paul sa Romans, ano po? Yung natural na disenyo ng Diyos, pinapalitan na ng tao. Pero, doon sa kasalang pupuntahan natin, it is a sinless state. Hindi po skinless, sinless. Walang kasalanan doon. At ito po'y napakaganda ng dahilan upang magdiwang. Mga kapatid. Bakit po? Because number 1, this is a marriage of love. Kaya ka nandun, kaya tayo nandun dahil sa pag-ibig ng Panginoong Kristo sa iyo at sa akin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Mga kapatid, di po ba ang pag-ibig, pag may pag-ibig, napakagandang dahilan yan upang mag-celebrate. Amen po. Imagine, pag meron po tayong monthly fellowship, ano po, sarap kumain, ang sayang kumain, magkwentuhan, magsama-sama. Bakit po? Dahil may pag-ibig ang kapatiran sa isa't isa. I-enjoy ba kayong kumain na magkakagalit? Dito ba? Dito ako. Ano po? Mag-i-enjoy ka bang kumain na magkakatalikod? Lakas-lakas naman kumain ito. Ano po? But this marriage, mga kapatid,
a marriage of love. And recall John 3:16. Alam ko po, hindi ko na kailangan basahin. Pero recall John 3:16, for God so loved the world. At ang napakagandang reason, ang kasalang ito, hanggang kailan ito? This marriage will last forever. Actually, ito po yung isang depiction ng mangyayari. Hindi naman talaga siya yung ang belo, ang singsing. Hindi po ito yung ganong kasalan. Ito po yung ginamit ng Biblia upang ipakita na isang araw merong union na mangyayari. Merong pag-iisa na mangyayari. Sino po? The Lamb of God and the Ecclesia. Kaya po, marriage of the Lamb. And perhaps, sa kasalang ito, meron pong tinatawag na angelic orchestra. Merong mga anghel na umaawit, mga kapatid. And now, ang kasalan po ay kompleto na. Meron na po tayong groom. Ang bride ay present and ready. Amen? Sabi po ng talata, the wife ready herself. At ang reception ay malapit na, mga kapatid. And as I close our message, may panahon pa at patuloy pa rin po ang invitation. In Luke 14:16, basahin ko lang po ng mabilis. He said, he unto him, a certain man made a great supper and bade many, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs to go and see it. I pray thee, have me excuse. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Pati yung marriage, ano po dito? Kaya sabi ko nga po, mga kapatid, yung marriage will remind us ang relasyon ng Panginoon sa Iglesia. Hindi siya excuse. And then, in 21, so that the servant came and shewed his Lord these things, then the master of the house, being angry, said to his servant, go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. Alam niyo po ba yung awit? There is room at the cross for you. Kahit ng milyon na ang dumating, still there's room at the cross for you. At sabi po ng talata 23, and the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges, and compel them to come, that my house may be filled. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Open pa rin po ang invitation, mga kapatid. Mga kapatid, may panahon pa po tayo para mag-invite. Pero nakakalungkot po, ang dami pa rin na excuses. Ang daming mga tao pa rin na excuses. Ay, darating tayo diyan. Narinig niyo na po ba yan? Hindi pa panahon. Minsan, ay bata pa ako, marami pa akong pangarap. Nakita niyo po yung binasa ko mga excuses. Pero sabi ng Panginoon, the poor, the maimed, the lame, and the blind still welcome. Sino po yung
welcome pa rin. Open pa rin. Pero mga kapatid, sana po hindi pa mahuli ang lahat. And us, being the bride of Christ, the Ecclesia, now Hanres Baptist Church, nawa po, wala na rin tayong excuses. Rather, maging ready po tayo. Maging abala po tayo sa paghahanda. Kasi darating na po ang groom. Amen. Mga kapatid, hindi na po magtatagal. Pupunta na po tayo sa kasalan. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Purihin po kayo, Panginoong Diyos, sa mga salita po ninyo na bibigay pag-asa sa amin. Sa kabila po ng pasamang sitwasyon sa mundong ito, binibigyan niyo po kami naman ng picture kung ano ang mangyayari. Malapit na. At lalo po kami na-excite sa pagdating ng aming Panginoong Jesucristo. Lamang sa mga natitirang panahon pa po na pinagkakaloob ninyo, tulungan niyo po kami na ang bawat opportunity, ang bawat pagkakataon ay mag-grab po namin upang patuloy pa rin pong maipaabot sa iba ang dakilang pag-asa po ito. Na ang katotohanan walang ibang pag-asa, ang bawat isa, ang mga makasalanan, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang who is the groom, who is the Lamb of God. At nawa po ay maganap po namin ito, magawa po namin ito sa pamagitan ng inyong biyaya. Purihin po kayo sa Ecclesia po ito, ingatan niyo po kami patuloy, protektahan po nawa ang inyong Ecclesia sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang distractions, upang kami po ay ma-discourage pa o manghina pa o maalis pa sa pananampalataya. Masumpungan naman niyo po kami na patuloy na naglilingkod at nagtatapat po sa inyo. Masumpungan niyo naman po ang iglesia po ito na matuwid, malinis, at katanggap-tanggap sa inyong pagdating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.